Sugod sa madramang serye ang eksena sa video na ito ng magkapatid na Teresa at Teresita. Ang magkapatid, bumuhos ang luha at halos hindi mapaghiwalay sa pagkakayakap. Alamin ang pambihirang kwento sa likod ng madamdaming video tina Teresa at Teresita. Nagagampanan ni Kapuso actress Shane Sava. Kakayanin ko siguro, hindi ko alam. At Olive May. Hindi naman ako wika. Miss kita. Sa espesyal na kwentong handog ng Good News. Nakilala niyo po. Ikaw, nakita kita kanina. Ano? Tinititigan mo mabuti Uy, hindi si Chan talaga, Chan. hindi talaga. Wala ako kakaingin ang Huwag mo ko isumbong Bata pa lang daw ang magkapatid na Teresa at Teresita. Sanggang dikit na ang dalawa. Talagang close kami dahil dalawa lang kami ng magkapatid na babae. Pero kung pangarap ng mga babae ang maging prinsesa, ang magkapatid, kalbaryo raw ang sinapit nung sila'y mga bata pa. Lumaki kami sa hirap pagtapos yung tatanim, iba naman, namasukan na kami. Nung kabataan po namin, hindi po kami sama-sama. Hiwalay-hiwalay po kami kasi namasukan na po kami ng mga trabaho. Ay, nako, grabe. Hindi mo tapos-tapos itong mga ano dito. Alam mo. Sa murang edad, napasabak agad sila sa lupit ng buhay sa kamay mismo ng mga magulang. Hoy, kayong dalawa. Ibili niyo nga ako ng alak. Tay, wala na po kasing pera. Binayad na po ni nanay. Eh di pa nagkatrabaho kayo sa tindahan? Ha? Eh di, bilhin niyo ako. Malakas kayo dun eh. Ayun na nga din po tayo pa utangin doon tayo. Talagang nangungunahan niyo pa ako talaga, no? Ano bang gusto ninyo, ha? Ha? Matigas na kayo? Ha? Tay, tama Ha? na po tayo. Ikaw, matigas ang ulo mo eh, no? Ha? Yung parents hindi gusto mag-aral kami, trabaho lang. Ano ka ba naman, Artelio? Ganun. Lagi ka na lang lasing, tapos wala ka naman binibigay na pera sa akin. Tignan mo ang bibig mo. Hoy, kayong dalawa. Ibili niyo ako ng alak dun. Tay, sandali lang po. Nag-aaral lang po kami magsulat. Anong aral-aral? Tigilan niyo ang ilusyon ninyo. Ha? Akin na nga yan. Tay, wait lang po. Oo nga naman. Bata pa po kami, sabi ng tatay ko po, mag-aasawa lang din kayo, huwag na kayo mag-aral. Pag nakita kami ng tatay namin, pinapalo po kami kasi bakit ba daw kami magpursige mag-aaral kasi hindi naman daw, sa bahay lang daw po kami. Manang gusto ko na umalis. Ha? Manang aalis na ako. Kaya mo ba? Hanggang si Teresita, hindi na natiis ang hirap at pananakit ng ama. Lumuwas ako sa Maynila po, siguro yung edad ko mga 10 na po kasi namasukan na po ako ng katulong kasi lumayas na po ako sa amin. Di talaga ako nagpaalam sa kanila. Manang, mag-iingat ka, Manang, ha? Si Teresita lumuwas sa Maynila. Nagsumikap at ibinuhos ang oras sa pagtatrabaho bilang isang kasambahay. Dito, natuto siyang mamuhay mag-isa ng malayo sa pinakamamahal na kapatid. Pero kahit pa hindi na nararanasan ang pananakit ng ama, si Teresita, labis-labis naman ang pangungulila sa kanyang ate Teresa. Kung gustuin ko naman na makita sila, hindi naman ako makakauwi dahil barko siyempre ang sasakyan. Saka hindi ko pa kabisado yung biyahe-biyahe noon. Tapos hindi naman uso pa noon ang cellphone, uso pa naman trigrama. Di rin ako makapatrigrama kasi di naman ako marunong magsulat. O di ba, wala, tiis ko lang. Manang! Nay, buti naman at bumalik ka. Pagkaraan ng ilang taon sa Maynila, si Teresita nagkaroon ng pagkakataong makauwi sa kanilang probinsya. Hoy! Dito na pala yung balikbayan eh, oh. Ano ba hinihintay mo? Kaya na, pabiling alak. Bigyan ko na kasi, magagalit tong tatay mo. Ikaw ang damot-damot mo sa tatay Oh, mo. narinig mo ha. Bigyan mo na, halika na. Wala po talaga. Paano wala? Gusto mo tamaan ka pa? Tay. Ano? Tay, tama na po. Tay, tama na. Nabol niyo pa ako ng ita kasi lasing siya noon eh. Masakit kasi
Ayoko sana maalala. Kailangan sakit. Hindi rin nagtagal, si Teresa naman ang hindi na nakapagtiis pa. Kaya sunod na rin siyang lumuwas sa Maynila para magtrabaho rin bilang kasambahay at para makawala sa poder ng kanilang ama. Yung nagpa-Manila ako, 12 anyos, nang namasukan ako. Mula noon, hindi na nagkita ang magkapatid. Dahil wala kami pinag-aralan, wala kami, hindi kami sulat. Wala, kala namin wala na, patay na siya. Ang dalawa, nagpatuloy sa kanilang buhay. Pero wala silang kamalay-malay sa tadhanang naghihintay para sa kanila. Yung hindi ko pala alam na magkadikit lang kami pala ng bahay. Nagbawalis ako, nakita ako. Bago ka lang dito. Parang ngayon lang kita nakita dito. Ah, hindi. Mag-iisang taon na rin ako dito. Taga saan ka? Capiz. Uy, kababayan pala kita. Taga Capiz lang din ako. nga. Talaga? Yung una nga nagkasulubungan kami, parang wala, nagtinginan lang. Hasta nga nagtanong-tanong nga, kaya taga saan yung katulong nyo? Pero ang tanong, makilala na kaya ng magkapatid ang isa't isa? Nakakatuwa naman. Anong apelido mo? De la Cruz. Manang, mag-iingat ka, Manang, ha? Nagkalayo man noong sila'y mga musmus pa. Ang magkapatid na Teresa at Teresita, hindi pa rin nawala ang pagmamahal sa isa't isa. At ang kanilang dalangin, balang araw, magkita at magkasama muli. Kababayan pala kita. Taga Capiz lang din ako. Talaga? Anong apelido mo? De la Cruz. Uy, De La Cruz din ako. Oo. Galing! Anong pangalan ng tatay mo? Artemio. Artemio de la Cruz yung tatay ko. Nanay mo, Miding de la Cruz. Miding de la Cruz hindi ako eh. Artemio? Oh, Artemio de la Cruz. Tila raw binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. At unti-unting napagtanto kung sino ang kaharap ng isa't isa. Manang, sino ka? Sabi ko, hindi mo na ako natandaan. Palayo ko talaga sa probinsya talaga po, si Ambong. Ikaw ba yung si Ambong? Ako nga, ako yung kaate mo. Ayun na po. Teresa. Manang? Ang pinakamimiti nilang pagkikita, nangyari nang hindi nila inaasahan. Yakan. Ilang taon nga hindi kami nagkita. Tapos nung nakita po nung amo namin, sabi nung amo namin, ha? Magkapatid kayo? Ang tagal-tagal nyo rito sa akin, ngayon lang kayo nagkita. Nagtagpo man ang magkapatid, muling nagkawalay makalipas ang 6 na buwan. Nang si Teresa, nagdesisyong bumalik sa kanilang probinsya sa Capiz. Ilang buwan ako, 6 na buwan yata. Umuwi ako, siya natira. Habang si Teresita naman, ipinagpatuloy ang buhay sa Maynila. Hanggang nagkaroon na rin kami ng puro pamilya. Nung lumas naman uli ako naman, nakapag-asawa na po ako dito. Lumipas ang halos 3 dekada. Ang magkapatid, hindi na muling nagkita pa. Hanggang isang araw na nga, isang sorpresa ang gumulantang kina Teresa at Teresita. Nagkaroon kami ng chance nung nabanggit nung pinsan ko na ikakasal na ako punta kayo. Sabi ko, uy maganda pag anuhin natin sila. Surprise lang, sabi ko. Kasi minsan lang yun. Mas maganda kung surprise. At ang ikalawang reunion ng magkapatid, nangyari na. Pagbukas ng pinto, bumaba ng sasakyan yung kapatid ko. Sumigaw na yung kapatid ko si Teresita, Manang! Doon kami nakita sa 30 years. Hindi ko nga po alam yun nga, ano po yun. Nagulat lang ako po may tumawag sa akin, hindi ko po alam talaga.
ang ilang sandaling pagsasama. Bitin na bitin daw para sa magkapatid na sabik sa kalinga ng isa't isa. Gusto ko man talaga siya makita. Sabi ko lang, kasi dalawa lang kami talaga magkapatid, ang babae. Mga kapatid naming lalaki, wala na. May mga kanya-kanya rin pamilya. Pagtanda namin, sana na kami, magsama na. Matapos nilang muling magkahiwalay, may pag-asa pa kayang magkita muli ang magkapatid na Teresa at Teresita? Ang hindi nila alam, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Kakuntsaba ang kanilang mga anak, inibitan ng good news ang magkapatid para sa inaakala nilang interview. Inilipad namin si Nanay Teresa mula Capiz papuntang Maynila. Habang si Nanay Teresita naman, aming sinundo mula sa pinapasukang trabaho sa Rizal. Sa isang restaurant namin, isinet ang reunion dinner ng magkapatid. Hello po! Kamusta po? Kamusta po? Welcome po dito sa aming program. Kamusta kayo? Buti na lang. Kain kayo. Gusto niyo kumain? At sa gitna ng aming shoot, Nakikilala niyo po. bumuhos ang emosyon sa pagitan ng magkapatid na matagal nang nagkawalay. Para ang tagal niyong nagkahiwalay, tapos nagkita, tapos nagkahiwalay ulit, tapos ngayon, eto na naman tayo. Akala ko nasa ruwas ka pa. Ito kayo, Nay. Gano'n nyo na-miss yung isa't isa. Namimiss namin si isa't isa, kaya lang din wala kaming magawa kasi una-una wala naman kaming magawa kasi namamasukan kami ng katulong. Sabi nung amo namin, magkapatid kayo. Opo. Ang tagal-tagal nyo dito, ngayon lang kayo nagkilala magkapatid kayo. Ha? So hindi nyo talaga namukhaan yung isa't isa. Doon nyo nang nalaman. Grabe naman yun. Hindi nga namin alam kasi siyempre bata pa kami nagkahiwalay-hiwalay. Tanong ko, anong mensahe nyo ho sa kapatid nyo? Nagkaanak na kami, lumaki na, nag-aasawa na dito. Sa 38 years, hindi nagkasal yung anak ko. Hindi kami nagkita. Sana tumagal pa yung buhay namin para magkita pa rin kami dalawa. Sana kung ano yung buhay namin noon, ibaon na lang namin sa libo. Total, may mga apo na kami. Paano ho nagbago yung pagiging magulang nyo ngayon? Kasi nakikita ko may anak kayo, may mga apo kayo. Ang sabi ko, yung naranasan ko sa magulang ko, hindi ko ipalanghap sa mga anak ko. Kayo, anong pakiramdam nyo ngayong nagkita yung mga mami nyo? Masaya. Ayaw niya para sa amin magkakahiwalay-walay kami. Kaya kahit anong hirap ng buhay lang, magkasama. Pinag-aaral kami dahil sa labada. Patatagin nila lalo kasi ang tagal nilang hindi nagkita. Kaya importante po yung araw-araw na pangangamusta. Kasi sa sobrang tagal po nun, kung tutusin, kulang pa yung mga video calls na naganap sa kanila. Ito po, tita, para sa'yo. Regalo ni Mama. Eto, at may dala pang regalo para sa magkapatid ang kanilang mga anak. Thank you. Kain na ho kayo, halika, kain na kayo. Para pwede kayo magkwentuhan. Sadyamang mapagbiro ang tadhana. Ang puso ng magkapatid, sadyang panghabang buhay ng magkatugtog. Gaya ng kwento ni Teresa at Teresita na muling pinagbuklod ng dugo, alaala at pagmamahal. Ilang dekada man ang lumipas.